galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with a healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Yung DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
kababayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Happy Easter, mga naumaga Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo mga kababayan? At syempre pagbati rin po sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako po ng mundo na patuloy na nakatutok sa DZRH. Ano man pong oras sa mga bansang inyong kinaroroonan ay samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Ngayon pong Easter Sunday. Kamusta ang bakasyon ng ating mga kababayan? Kamusta ang pahinga? Marami rin ang naipit sa traffic. Marami rin ang nagkansela daw ng kanilang mga booking sa ilang mga resort, ilang mga hotel dahil ayaw nang mag-out of town sa mahal ng presyo ng produktong petrolyo. At mukhang tatagal pa ang ganito pong sitwasyon dahil hindi ho nating masasabi kung kailan hihinto ang kumbaga ay krisis dyan sa gitnang silangan. Pero at least ang atin pong pamahalaan ay may mga ginagawang hakbang para at least ay hindi ho tayo matamaan masyado, maramdaman ang epekto ng krisis sa gitnang silangan, lalo na ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
Siyempre, ang ating mga motorista, pipila. I'm sure pipila na kayo ngayong araw na ito hanggang bukas. Dahil inaasahan po natin ngayon na tuwing araw na ho ng Martes ay magpapatupad na ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya yung sinasabi ho nila na nabawasan ng traffic, medyo totoo dahil wala na ho yatang masyadong bumabiyahe ngayon. Pero ang matraffic ay sa mga gasolinahan, lalo na kapag sasapit o bago sumapit ang Martes. Kamusta po ang mga motorista ho natin sa mga bumabiyahe? Sa southbound lane ng EDSA, sarado po yung overpass patungo po ng Pasay Rojas Boulevard. Kaya kung kayo po ay ako wala akong impormasyon tungkol doon, kaya umikot ako ng pagkalayo-layo. Either kayo po ay magmamaynila o kaya naman po ay kayo po ay pupunta ng SLEX at kayo po ay dadaan sa, kung pupunta ho kayo dito sa may area po ng Rojas Boulevard, kayo po ay mag-e-exit South Luzon Expressway. Ang exit po ninyo doon ay NAIA X. Katapos ang kukunin po ninyong linya ay yung patungo dito sa Macapagal Boulevard. Yan ay yung mga patungo ng Cavite at ng Pasay at Rojas Boulevard. Kaya buti na lang ho ay maaga ako nakaalis sa bahay kaya hindi masyadong na-traffic. Pero marami ho tayong pag-uusapan ngayon pong araw po ng Sunday. Habang kayo po ay nagbabiyahe pa uwi na, naway makauwi ho kayo ng ligtas sa inyo pong mga bahay after ng ilang araw pong bakasyon. After ng ilang araw na pagpunta sa mga probinsya para gunitain ang Semana Santa. Ang maganda pong report ng Philippine National Police, generally peaceful ang paggunita ng Semana Santa sa buong bansa. Mamaya ho sa ating pagbabalik, pag-usapan ho natin ang mga panukalang batas dyan po sa Kamara. Marami rin ho itong mga counterpart bill dyan po sa Senado. Dahil ang sabi nga ho ng ating mga mambabatas, dapat maghanda ang gobyerno dahil matatagalan, hindi ho natin masabi kung kailan ito matatapos. Habang nabigyan na ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos, pero aminado po ang Department of Energy na hindi po agad mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa kabila ng umiiral na emergency powers na ibinigay ng Kongreso kay Pangulong Bongbong Marcos. At marami po sa ating mga kababayan nakatutok, nakauwi na daw ng maayos sa kanilang bahay at nagpapahinga dahil bukas, balik trabaho na. Balik pasok na rin po ang ating mga mag-aaral sa kanilang pong mga eskwela. So at least na itawid ang Semana Santa, kaya balik ho tayo uli sa pagtutok sa paglutas sa mga problema ho ng ating bansa at pag-usapan ho natin. Usapin ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May mga panukalang batas dyan po sa Kamara na yung bill ay parang katulad po ng ipinatupad noon na bayanihan nung panahon ng pandemya. Hindi po ako nagkakamali. May kibalita tayo mamaya sa isa ho sa mga, matagal na itong kino-cover ko sa Kamara. Pero hindi pa naman siya nawawala dyan sa Kongreso dahil siya po ang tagapagsalita ngayon ng bagong henerasyon party list. Mamaya sa ating pagbabalik, former Congresswoman, ang founder ng BH Party List at tagapagsalita ngayon ng bagong henerasyon party list, Congresswoman Bernadette Herrera. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, ako po si Milky Irigonan. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga. Oras sa buong Pilipinas, 17 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Like glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Muling nagbabalik ang palatuntunang Isyung Pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:21 ng umaga. Ako po si Mil Kirigunan dito po sa Isyung Pambayan. At pag-usapan po natin maraming panukalang batas ngayon sa Kamara para makatulong dito po sa ginagawang hakbang din ng gobyerno laban sa epekto nitong matinding krisis po ngayon sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ang bagong henerasyon party list si Representative Robert Nazal ay nagsusulong ng isang bill. Ito po yung House Bill 8821 on National Energy Emergency Relief and Protection Act. At nakasama po natin ang founder ng BH Party List at tagapagsalita ng bagong henerasyon party list, former Congresswoman Bernadette Herrera. Kong, magandang umaga. Magandang umaga, Milky, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyo. Kamusta po kayo? I'm sure kahit hindi po kayo busy masyado ngayon sa Kamara ay abala rin kayo bilang tagapagsalita ng kumbaga ay bagong henerasyon party list. Mampakiliwanag nga ano pong mga nilalaman itong bill na to, yung tinatawag na bayanihan style na bill para makatugon ho dito sa kinaharap nating krisis sa produktong petrolyo. Well, katulad nga na nabanggit mo, Milky, no? Ito yung parang bayanihan din siya, bayanihan to heal at as action na ginawa natin noong pandemic. So ito yung iniisip namin i-file
na final ulit namin para mapag-usapan ang bagay nito. Syempre, nandiyan yung ating emergency protection para sa ating mga manggagawa. Merong temporary relief sa mga loans, sa mga utilities, sa mga rents. Kasi 'di ba, ang laki talaga ng itinaas ng lahat. So magkakaroon tayo ng emergency grace periods for rents and utilities, temporary moratorium on certain foreclosures, repossession, and similar adverse actions, emergency assistance to affected households and displaced workers, targeted support for transport, agriculture, fisheries, MSMEs, mining and construction enterprises, and establishing new emergency relief fund. So parang ito, yung mga work from home is institutionalized, paano natin tutulungan yung ating mga kababayan, para kang nagkaroon ulit ng COVID-19 in a sense. Ang mas mahirap lang dito, lahat tayo nasa labas. Noon kasi kahit paano mas tipid ka dahil everyone was inside. Yes. But now we still have to go out and work. So, hindi ko alam kung mas better off yun or hindi, but at least importante, umiikot pa rin yung ekonomiya natin. Doon po sa household, halimbawa, at kasama po ba dito, moratorium muna, hindi magbabayad sa singil, sa serbisyo ng mga public, ng mga utilities, let's say, tubig, kuryente, maging sa renta, di ba ipinatupad natin yan noong panahon ng pandemya? Yes. Kong Sinama po namin yan dito. Sinama po namin yan dito as temporary relief. Although hindi namin, syempre kailangan pag-usapan, is it really zero or discounted or half? Kasi syempre, kailangan din ng may-ari ng tahanan. Yung mga itong mga bagay nito, we have to balance it out also. Kasi like I said, mas unique yung situation natin ngayon because everyone's also still working. Dati kasi lahat nasa bahay, walang income na pumapasok. Ito naman, may income pa rin pumapasok. Tumaas lang ng doble ang gastos. Except in terms of the energy. Kasi wala tayong choice kung BH na manatili para hindi tayo nasa loob lang ng bahay. Kailangan pa rin magtrabaho, hindi pa rin titigil ang mundo natin kahit mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang sinasabi nga, pagdating ho sa kumbaga ayuda sa atin pong mga manggagawa, sino po ang masasaklaw nitong bill na ito? Kasi ang sabi nga ay yung mga nasa vulnerable sector, laging may ayuda. Pero po yung mga ordinaryo manggagawa, napakaliit lamang po ng sweldo, yun yung sabihin na natin yung middle class, yun ang hindi natutulungan. Meron po bang provision ng bill para matulungan po ang kababayan natin na nasa naturang sektor? Yes, sinama po namin syempre yung tulong sa mga lahat ng mga minimum wage earners, tapos yung mga nagtatrabaho din ng naapektuhan nito. Kasi lahat naman tayo affected eh. Pero isa sa mga nag-a-address naman dyan is yung hinihingi sana natin na excise tax, di ba yung temporary relief sa excise tax, at saka yung VAT relief talaga. Isa yan sa mga bill na final din namin aside from this. Kasi ito ang maapektuhan talaga, yung talagang gumagastos or middle income eh. Malaki ang impact sa atin ng VAT relief saka excise tax. Kasi immediate you would feel that. But of course, kasama rin dyan yung mga work from home. Yung work from home alone, that would allow them na makatipid sa expenses sa gasolina. Tapos, syempre, meron ding assistance na inilalagay natin dito. So, may iba-ibang categories po na pinrovide din natin dun sa bill. Minabasa ko yung provision ng HB 8821 Kong BH. Ito po ba ay mga kailangan ng pondo? Magkano po ang kakailanganin dito ng gobyerno? At meron po bang pagkukunan ng pondo para maibigay po yung mga ayuda na itong kinakailangan? Well, syempre, pondo, kailangan i-compute natin kung magkano talaga yung kailangan. Pero mayroong pagkukunan. Kung may pagkukunan kasi ang ating utilization rate ng ating bansa is very low. Last year, ang continuing appropriations natin nasa 300 billion, 300 billion. Ang unused appropriation natin is 500 billion. So, ibig sabihin, ganun ka-inefficient ang utilization ng pondo. So, kung at this point, kunin natin yung unutilized or unobligated ng mga departamento, marami tayong may ipon. Doon pa lang sa sinabi ko, 800 billion na. And if you include the VAT relief and the excise tax, that's another 300 billion if 1 year. Kung 1 year mo itatax, pero masyado mahaba yung 1 year. Ilagay mo na natin 6 months, so mga 150 billion. So, may unprogrammed tayo na just in case may declaration tayo ng excess revenue na normally at this point meron, you can still get that. Meron tayo itong itinabi na disaster risk management. Iniisip ko pwede natin i-consider to as disaster na rin dahil hindi natin inaasahan to. So that's another source of funding that we can use. So there's a lot that we can use for this. Kaya ang nakalagay po dito, maglalaan ng 100 billion pesos for the Energy Emergency Relief Fund.
kung sakaling isulong po itong naturang panukalang batas? Noon pa lang sa sinabi ko, madami na. More than 100 billion. Oh, more than 100 billion. Yeah. Opo. Yes. There are really a lot of funding na hindi nagagamit. Sayang kasi ang tendency ng ating budget is hindi tayo use it or lose it eh. Dapat yan talaga, pag hindi ginagamit, kunin mo kaagad. I-declare mo ang savings, tas mag-pass ng supplemental budget. That's one thing that we never do in the country. Although the past years, we've done supplemental budget. I'm hoping that this year, we can do it again. Basta we declare savings kaagad, kunin natin, and then pass a supplemental budget or katulad itong hiningi ating 100 billion economic relief, emergency energy relief. Oo. Sa mga nakikinig po at nanonood, si Ma'am BH ay napaka-aktibo noong 19 Congress sa paglalaan ng mga pondo for the Committee on Appropriations. Kung BH, ito pong I'm sure marami tayong sinasabi na mga ayuda para po sa mga vulnerable sector. Nabanggit din natin ang mga manggagawa. Paano naman yung mga employer? Siyempre, ang sasabihin ho nila, ano naman ang kumbagay maibibigay na tulong ng gobyerno sakaling maipatupad itong bayanihan style na bill na isinusulong po ni Congressman Robert Nazal? Ang isinilagay nga natin dito, yung relief natin or moratorium on payment on grace period sa loan. Kasi napakahirap ng, syempre, kung maliit ang pumapasok sa'yo dahil lahat tumitigil, yung pagbabayad sa utang kasi mas mabilis pang sa alas 4 maningil ang mga bangko. So isa yan sa mga nilalagay namin temporary relief or grace period or moratorium when it comes to those things. And then syempre utilities, kasama rin syempre yung mga companies dyan, just like what we did before. Malaking bagay po ito para sa ating mga employers, and yung mga 4-day work week na ini-implement natin or sinasabi natin isa sa mga bagay na dapat gawin ng ating mga kumpanya. Pero ang pinakaano dito is yung emergency moratorium or moratorium on grace periods of their loans. Ma'am BH, dun po sa mga nagtatanong, papaano matutukoy po yung mga dapat mabigyan ng ayuda, yung tunay na dapat mabigyan ng ayuda? Kasi ang problema rin noon, panahon po ng pandemya, meron mga nagrereklamo rin na hindi nakararating sa kanila yung tulong ng gobyerno. Paano na natin matitiyak itong bayanihan style bill na ito na mapupunta yung mga ayuda, benepisyo para po sa mga concerned sectors? Well, hindi mawawala yung ganyang mga problema. But of course, hindi kasi syempre lahat ng tao kasi kailangan di ba? Pero ang iniiwasan naman natin kasi dito yung nagiging problema noon pag ikaw ay na-brand as anak ng OFW or may OFW kang pamilya, medyo inaalis ka kaagad sa nangangailangan, bato yung bahay mo. Ito yung mga bagay na we have to create. Minsan kasi pag daw sementado na yung bahay mo, hindi ka nakasama sa ayuda. So kailangan talaga tignan is the income that comes in the family. Kasi pwedeng bato nga yung bahay mo, pero 10 naman kayo sa loob or 20 naman kayo sa loob. Siyempre, you have to look at every family that stays there. Hindi naman porket tinayurin or may OFW kung kasama, or meron kang magulang na OFW, hindi mo na kailangan ng tulong. Dahil paano kung marami kang pamilyang sinusuportahan sa bansa? So these are things that kailangan natutunan na nating lessons. So aside from the listahan or listahanan, may mga kailangan talaga yung PSA natin, very efficient sila when it comes to their statistical data, which sadly hindi pa rin ganun ka-accurate. So we have to really go back to that. Pero wala na tayong time dyan dahil emergency nga ito. So magbabahay-bahay na lang ulit talaga ang ating mga barangay officials and DSWD when it comes to this. Ako, kailangan po natin ng double time. Kamusta po ang bill na ito? Naisumite na ba ito, Kong BH, sa mga concerned committees? Well, no, it was just filed and then recess kami. Kaya ngayon na sinasabi ko, sana mag-session kami or mag-hearing ang mga committees kasi emergency naman. Katulad ng ginawa ng pandemic, nagkaroon naman kami ng Zoom emergency meeting noon para lang maipasa or mai-refer na to sa committees yung mga bills natin. And then, kaya namang mag-hearing ng mga committees because we've empowered them. Nakapag-impeachment hearing nga po kami, diba? So, sana maging priority rin po ito. Oo, mukhang may hearing sa Wednesday. Ay pinatawag din ito ng mga kaukulang komite headed by kay si Congressman Miro Kimbo. Ano bang public accounts ba siya? Ways and Means. Oo. Magpapatawag siya ng hearing.
So hopefully, lahat ng mga filed bills when it comes to this, i-refer na rin sa committee niya. Or mapag-usapan na sa committee niya even without the formal referral para na at least ready na tayo lahat. Kasi syempre, you need a action para i-refer ang mga bills na to. Pero pwede naman i-take up yan ni Congressman Miro Quimo dahil filed naman yan at naka-record. Ayun. And then meron din tayong storage facility, Milky. Alam mo, nandito kami ngayon, out of the country kami. Nandito kami sa Hong Kong because it's a solo parents month eh. So nandito kami with the solo parents and then OFWs. Hindi nila nararamdaman ang epekto ng war dito. Kasi syempre, malaki ang kanilang refinery dito sa China. Kaya talagang maiinggit ka dito dahil parang business as usual, there's no effect here. At yun ang pinupush din namin, dapat ang bansa meron tayong at least 1 year na storage facility para hindi tayo naapektuhan ng ganito kalala. Oo. Hindi volatile yung mga presyo ng ating mga langis pag nangyayari itong mga bagay nito. Kasi lahat nasa private eh. Government doesn't have any. And then we only have 1 refinery in the country and that really affects us a lot. So isa lang refinery natin, isa lang kumukuha ng crude oil, tapos lahat na refined ang binibili natin. So pagka natigil ang supply ng mga bansang yan, dahil syempre kailangan nila para sa kanilang mga bansa, then that's gonna be a problem for our country. Balikan kita ng magpa-pause lang ako for some commercial, ano? Okay. Congressman BH, tatanungin kita, nabanggit mo Thank you. impeachment eh. Sabi mo nga, nakapag-hearing noon ang Kamara kahit na naka-recess tungkol dito sa mga kung ano-anong issue lalo na noong panahon ng pandemya. Pero babalik din ang House Committee on Justice siguro ng April 14 sa pagpapatuloy ng hearing ng impeachment. Reaction po ninyo mamaya. Sa pagpapatuloy po ng Isyung Pambayan, ako po si Mil Kirigunan, samahan po ninyo hanggang alas 9. Oras sa buong Pilipinas, 8:34 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Babalik ang palatuntunang Isyung Pambayan. Oras sa mga Pilipinas, 8:37 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Kirigunan sa Isyung Pambayan. At sa mga late tuner, ang akin pong panauhin ngayong umaga, dating Congresswoman at siya po ang spokesperson ngayon at founder ng Bagong Henerasyon Party List,
former Congresswoman Bernadette Herrera. Kong BH, ayan, napag-uusapan natin, nabanggit mo pala kanina, yung tungkol sa impeachment, anong posisyon po ng inyo pong partido? Dahil April 14 ang ikalawang hearing ng House Committee on Justice. Pagbago yun, i-add ko lang, meron pala tayong wage subsidy rin na nilagay dito. Ayun. Katulad ng before. So, bago ko makalimutan, para sa mga companies. So, you also provided a wage subsidy. Parang yung ginawa noon, nagbigay ng DOLE yung pangpasweldo ng mga tao doon sa kanilang mga. So, magkakaroon din yan. Dito Mas sa bill na to. maganda Anyway, yan. about Impeachment po. Well, katulad po nung panahon namin, noong 19th Congress, isa po ako sa hindi pumirma ng impeachment. And since ang parehas lang naman yung nilalaman ng impeachment, I didn't find it na hindi namin nakikita na kailangan mag-file ulit ng panibago or kailangan pumirma ulit dito sa panibagong impeachment complaint. So, hindi pa rin po kami pipirma dito sa impeachment complaint na ito. Mananatili ang inyo pong posisyon. Yung komposisyon ho kasi ng 19th Congress, kumpara ngayong 20th Congress, merong pagkakaiba. Noon ay majority ay pumirma sa impeachment complaints para may akyat sana sa Senado yung impeachment complaint against the Vice President. Sa tingin po ba niya, anong pakiramdam nyo yung composition ngayon ng 20th Congress? Masasabi ba nating makakakuha ng 1/3 votes ang miyembro po ng Kamara para maitawid sa Senado itong impeachment against the Vice President? Well, sa dami na nakakausap namin sa House, maraming ayaw pumirma. Pero syempre, marami ang napipilitang pumirma. So kung yung 106, maaaring makuha nila to. Pero siguro mahihirapan or hirap. Baka kaya nila ginagawa itong mini trial sa Kongreso. Baka sakaling makasway ito ng boto sa ating mga mamabatas pa, or maybe they're taking I don't know, but they said they have numbers. Kaya ako sinasabi ko nga, if you have the numbers, then bakit hindi nadalhin for plenary voting? So dyan ang mga bagay na pinagtataka namin. Tapos bumoto na kami ng sufficiency in substance, sufficiency in form, sufficiency in substance, nadagdagan pa ng sufficiency in ground. Na first time lang nangyari. First time lang nangyari sa history. Sa pagkakaalala ko ako'y nandyan na ng 5 kongreso na. Ngayon lang ako nakarinig ng sufficiency in ground. Tapos after sufficiency in ground, mag-mini trial pa. So, medyo para, ayun, yun ang mga bagay na nakakapagtaka na. So, tignan natin kung ano mangyayari. So, siguro, basta ako sabi ko lang, kung sila may 106 na, then send it to plenary na dapat yun for voting. Hindi para ma-send na sa Senate. Oo, para maitawid na sa Senado kung talaga meron sapat na bilang ang ating mga mambabatas. Kailangan lang kasi natin, Kong BH, di ba, 110 para makuha natin yung 1/3 votes. They said 106. 106. Oh, yun ang nga pala, 106. sabi nila 106. Oo. Yeah. So kung kunwari wala sigurong pilitan or walang pressure, may hirapan. Kung kusa, wala, ito mapapagalitan na naman ako. Pero syempre, I listen to the sentiments of those that I'm with in the House. Hanggang ngayon, umiikot din naman ako, nagtatanong ako. Marami na rin talagang may ayaw. Alam mo, bakit number 1? Nasa krisis tayo eh. Diba parang it's a waste of resources, tapos ililipat natin yung witness natin, sino na naman na magbabayad doon. Every penny, di ba, every peso counts, pagtitipid para maibigay natin yung ayuda sa ating mga mamamayan. Tapos gagastos tayo sa ganitong bagay. Hindi naman natin tinatanggalan na accountability. Sana kung accountability talaga ang gusto natin. Kasi kung accountability lang, bakit ito lang ang ating inaalam? Nasaan itong flood control? Nasaan itong nangyaring mga ghost projects? Di ba? So if you talk about accountability, we have to be consistent in the House of Representatives. At abangan natin kung ano magiging resulta ng pagdinig ng House Committee on Justice tungkol po sa isyong yan. But anyway, Kong BH, baka meron po kayong mensahe ngayong Easter Sunday. At syempre sa mga solo parent, kayo pala ay nandyan para sa isang programa ba dyan sa Hong Kong para sa mga solo parent natin. Ang inyo pong mensahe. Yes, thank you. Happy Easter Sunday or maligayang Pasko ng pagkabuhay. Opo. Diba? Oh, yan. A new chapter to sa ating bansa. So sana
magnilay-nilay po tayo, tapos na yung Holy Week, magnilay-nilay. Sa akin naman, ang importante huwag po natin gawin sa ating kapwa yung ayaw natin gawin sa atin. And let's be honest with ourselves, let's not be hypocrites. Yan po siguro isang maganda na dapat lesson na take away natin ngayong Semana Santa. Sana nakapag-reflect tayo dahil importante, pangangailangan ng bayan sa aking mga kapwa public servants. We are here for one thing, to serve our country, to serve our Filipino people. So sana gamitin natin ating puso, ang ating isipan, kung ano ang tunay na makakatulong sa ating mga kababayan. Doon po tayo mag-focus, doon tayo magbuhos ng resources at ang atensyon. Panahon ngayon para i-restore natin ang economics ng ating bansa, i-restore yung lahat ng magandang economic activity para magtuloy-tuloy naman dahil hindi po biro ang nangyayari sa atin. If the war continues, I don't know how we can survive as a country. Pero kung sama-sama po tayo at iniisip talaga natin ay kapakanan ng ating mga kababayan, hindi po tayo maliligaw. Sa ating mga solo parents, patuloy po kaming nakatutok sa lahat ng inyong mga pangangailangan kung paano natin maipaglalaban yung yung batas na nakalaan para sa inyo. At syempre, we will make sure in this, all the bills filed in Congress, priority lagi ang solo parents. Kasi like ko sinasabi, Milky, hindi biro ang nag-iisa. Imagine nyo na lang kung ang buhay nyo, kayo na yung ama, kayo pa ang ina. Kaya we are here, April is the Solo Parents Month. Nandito kami para ipaalala sa lahat. Be kind to our solo parents. Hindi sila mukhang victim dahil kailangan nila magtrabaho. Pero hindi ibig sabihin, hindi nila kailangan ang ating tulong. So yun lamang po sa ating mga kapwa Pilipino. Ginagawa po namin lahat dito sa Kongreso. Katulong po ni Congressman Robert Nasal na siya po ang nakaupo. Para nang sa ganun, patuloy po ang pag-iisip natin sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na sa panahon ng declared national emergency na nararanasan natin ngayon. We feel you, yung service contracting, kasama pa rin po yan, kaya inaapila rin namin, sana kasama rin ng tricycles. Kasi yung mga sa loob-looban kasi, so importante na maikasama o inclusive ang lahat na bibigyan natin ng tulong. So maraming salamat po sa iyo, Milky, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Maraming salamat, former Congresswoman BH, at sa abangan ho namin. Ito maganda yung solo parents. Dapat talagang nabibigyan ng tulong. At Solo Parents Month pala ang buwan ng Abril. Magandang umaga sa inyo po at salamat sa panayam ngayong umaga. Congressman o former Congresswoman Bernadette Herrera ang spokesperson at founder ng Bagong Henerasyon Party List. Abangan ho natin ang hearing din sa Wednesday ng House Committee on Ways and Means ni Congressman Miro Kimbo. Dahil meron hong mga ipatatawag ding mga concern committees na nagsusulong po ng ganito pong mga ayuda na bill para ho makatulong sa iba't ibang sektor. Pero ang gusto ko kay Kong Miro naman, ang concern niya ay yung middle class. Diba? Kasi lahat ho tayo, puro na lamang po ayuda sa iba't ibang mga sektor. Pero yung mga manggagawa na karamihan po ay nasa middle class, yun ho ang bumabalikat ng patuloy na pagtaas ng presyo ng lahat ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anyway, salamat former Congresswoman Bernadette Herrera. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, ilan pong mga balita at mga pagbate mula po sa ating mga nakikinig, mga nanonood, at syempre isa ho sa mga nakatutok. Magandang umaga kay Kaador Congressman Kaador Plato. Happy Easter, Kaador! Salamat po sa laging pagtutok sa DCRH. Alam ko si Kaador ay maaga nagigising para magsimba. Ayan, araw po ng Sunday. Kay Ma'am Lisa at syempre, magandang umaga kay Dennis. Happy listening at happy viewing kay Dennis. Salamat. Oras sa buong Pilipinas, 8:46 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Isyung Pambayan. Sampung minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga at mamayang alas 9 sa inyo ang programa ni na Edniel Parosa at Giselle Rica Ford. Bigyang daan ko lamang public service mula po sa DZRH at Operation Tulong para maiwasan pong kayo ay ma-scam. Pinapayuhan po ang publiko laban sa mga mapanlinlang na mga post na nagsasabing may loan o financial assistance na inaalok po ang DZRH. Nililinaw na hindi nagbibigay ng loan o pautang ang DZRH. Hindi rin ito direktang namimigay ng financial assistance sa pamagitan ng mga individual, text message, chat o social media pages. Ang anumang lehitimong tulong mula po sa DZRH ay isinasagawa lamang sa pamagitan ng DZRH Operation Tulong. Katuwang ang mga sponsor o sa pamagitan po ng pagre-refer sa mga partner organizations at mga ahensya ng pamahalaan. Para po sa tamang impormasyon, hinikayat ang publiko na makinig sa DZRH. Manood ng TV sa DZRH TV. Bisitahin po ang ating official website na www.dzrh.com.ph at sundan ang amin po mga official na social media platforms, YouTube, DZRH News Television, Facebook, at DZRH News at DZRH News TV. Ingat po kayo, nako lalo na ang dami pa rin mga scammer po ngayon at wag hong pipindutin pag meron ho mga link na itinetext po sa inyo. Automatic po daw po yung scam, lalo na kapag may kinalaman ho sa inyo mga credit card, bank accounts at kung ano-ano pa. Pero of course, ang DZRH, lalo ng Operation Tulong, ay talaga naman hong naghahatid po ng tulong at assistance sa atin pong mga kababayan na nangangailangan. Medical man at lalo na ang medical assistance sa pamagitan ni Maybe Nauhan.
Kaya kung meron ho kayong gustong tulong na makamit, ay pwede ho kayong makipag-ugnayan. Manood din sa kanyang programa ng DCRH Operation Tulong para makaiwas po na kayo po ay mabiktima. Ito po sa ilan pong mga bad news pa rin. Patuloy na pagtaas ng presyo po ng mga bilihin. Namumurong sumampa sa 165 hanggang 170 pesos ang halaga ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Ayan, si Manong driver baka ano ka ba naman, Milky? Umiinom ako na mainit na kape. Ulitin ko kuya driver. Ito, namumurong tumaas ng 165 hanggang 170 pesos per liter ang halaga ng presyo ng diesel. Tinatayang magmahal naman ng 17 to 19 pesos per liter ang krudo, epekto pa rin ng krisis sa gitnang silangan. Posible namang mag-increase ang gasolina ng 3 to 5 pesos per liter na magpapadala sa presyuhan nito sa 110 to 120 pesos per liter. Ang taas din ng gasolina, 110 to 120 pesos per liter. Parang ayaw ko na basahin yung iba pang mga numero. Kasi talaga namang wala tayong mababasa nga pagbaba, halos lahat taas ng presyo. Hindi lamang po produktong petrolyo halos lahat ng mga bilihin. Kaya maganda sana maipatupad sana magkaroon ho ng utos ang gobyerno. Moratorium sa mga loan at sa mga kung ano pang mga ipinapasa hong mga interest na pagkataas-taas para makatulong ho sa ating mga kababayan na ngayon ay kakarampot po ang sweldo, katumbas naman ng napakataas na presyo ng mga bilihin. Nilinaw din ng Department of Energy na hindi otomatikong bababa ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng pagpayag ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang barkong patungo o konektado sa Pilipinas. Sa isang payag, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na risk management ang hakbang na titiyak sa supply ng langis maging sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pilipino na sa gitna ng US-Israel war laban naman sa bansang Iran. Aminado rin ang kalihim na hindi pa nare-resolba ang mga hamon sa sektor ng enerhiya na patuloy umanong ginagawa ng paraan ng mga otoridad. Paliwanag ito ni Garin matapos ang tagumpay na phone negotiation ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian counterpart nitong si Sayed Abbas Agrachi. Salamat po sa mga nakatutok sa DCRH at patuloy pong nakikinig, nanonood. Siyempre, yung atin pong mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Anumang oras, anumang weather sa inyo pong mga bansa ngayon. Salamat sa pagtutok, pakikinig, panonood sa DCRH. Naku, ang dami naming mga nagising ng maaga. Salamat Rick Von. Ayan, tungkol naman ito sa impeachment at yung mga ilingan daw sa Senado. Magandang umaga po kay Mang Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Nueva Ecija. Oy, gusto kong batiin to. Jofel Donato Real. Magandang umaga Manang Milky from Perth, Australia. Kamusta si Australia, Jofel? At sa mga kababayan po natin down under, kamusta po kayo? Kamusta ang weather? Salamat po sa panonood via internet sa DCRH. Jofel Donato Real na mula po sa Perth, Australia. Raul Desta Camento, good morning Manang Milky, happy Easter Sunday po sa inyo mula sa Sorsogon City. Si Atoy Bansil, nanonood, napakalayo mula sa Pasay City. Salamat. Margarita Guevara, happy Easter Sunday, Milky at sa DCRH family from Pampanga. Salamat po.
Diggs Mandap, good morning DCRH. Margarita Guevara, magandang umaga Ma'am Milky. Nanonood po kami sa DCRH. Marami pong salamat. Si Mang Saturnino Lao ay Senior ay nanonood mula naman sa Quezon City. Anthony Abrenica, magandang umaga. Happy Sunday at Happy Easter Sunday sa iyo mula sa Quezon City. Maria Mima Omirna Alcazar Revano, good morning Milk at MBC DCRH family. Good morning po Milky, happy Easter Sunday from Vicky Benlayo Piano. Alberto Dolosin, good morning po at nakatutok din sa DCRH. Ernesto Blasco, marhay nga aga. Ayun, hindi ko na mabasa niya pa. Yun na lang mabasa ko, marhay. Magandang umaga po sa mga taga Bicol. Diyos maray nga haga, ayun. Asan ba si Sister L? Dapat siya nagbabasa nito mga tungkol sa mga kababayan niya dyan sa area ng Bicol region. Manuel Kahane, ituloy po ang impeachment para malaman ang katotohanan. Ayan, sabi ng ating listener. Henry Escalante Dolohan, good morning Milky, watching from Botolan, Zambales. Of course, si Maring Emmy Dasalya, nanonood din. Bern Matias, good morning Ma'am Milky, always listening from Difun, Quirino Province. Itong Quirino Province, ubod ng init lagi. Di ba? Yan na, lagi ko naririnig mula sa Pag-asa. Ang Quirino Province ay laging mainit ang panahon. Ang sabi ngayon ng Pag-asa, maglalaro naman sa 36 to 37 degrees Celsius ang init po ng ating panahon. Mar Urbano, happy Easter din, Manang Milky. Carlito Romero, good morning po. Watching live from Lipas City, Batangas. Salamat po and more power. Salamat, Carlito. Ayan si Jofel Donato Real. Okay naman po kami dito. Maganda ang weather, malamig at mataas din. Mataas din ang presyo ng produktong petrolyo dito po sa Perth, Australia. Ayan. Pareho po ang way ng gobyerno kung paano po ang presyo. Ang presyuhan. At talagang buong mundo no? Yung epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Salamat Jofel, Donato Real at magandang umaga sa lahat po ng mga kababayan natin mula sa Perth, Australia na maganda ang lagay ng panahon, malamig. At syempre ang aking mga ate, mga pamangkin dyan naman sa Brisbane at sa Sydney, Australia. Ayan, salamat Giancarlo Marasigan, noted at ipapaalam po natin ito. Bricks Aldrin Cortez, pakibati naman po ang tatay ko, si Tatay Tony Cortez at Tatay Boy. Nakikinig dito sa San Mateo, Rizal. Si Taiga Gagamin, hindi ko rin naintindihan Ano bang... pero salamat po sa mensahe. Si Melo, magandang umaga, nakikinig din at nanonood sa DCRH. Ingat din lagi. Pacifico Morelos, good morning po from Dasmariñas, Cavite. At si Merlin Mostajo Delfin Rector, good morning Milky, happy Easter po at from Aglipay, Quirino ang amin pong mga nakikinig ngayon. Merlin Mostajo Delfin Rector. Salamat sa inyo pong pakikinig ngayon pong umaga. At paalala uli, doon ho sa may mga budget pa uli. May mga natitira pa. Wala naman ho tayong choice. Samantalahin na ho nating magpa-gas up na ngayong araw na ito hanggang bukas dahil expected tuwing araw ng Martes ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. God willing, babalik po ako next Sunday. Ganap na 8:00 hanggang 9:00 ng umaga sa Isyong Pambayan.
Muli po, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat po ng ating mga kababayan sa abroad. Nag-ingat din po kayo. At sa mga kababayan po natin na babalik dito po sa Metro Manila matapos ang ilang araw na bakasyon, kaugnay ng paggunita ng Semana Santa. Ingat sa biyahe. Ako po si Mil Cregonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras sa buong Pilipinas, 9:02 ng umaga. Unang isyung babayan. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com.